The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Pa-flashback noong panahon na nasa pavilion pa itong si Duan, mga panahong nagpapaturo pa ito sa ating bida para mas mapalakas si Jaime. Sa di niya malamang dahilan ay tila ito ang ora na nararamdaman niya kaharap ang ating bida at tila nakadama ng deja vu. Dito na nga sinabihan ni Liu Fengmang si Gu na siya na ang bahala sa laban na ito. Pero bago siya tuluyang lumayo, nakiusap siya kay Liu Fengmang na bigyan ng chance si Duan na magpaliwanag pagkatapos ng laban. Una na ngang umatake si Duan at inutusan si Jaime na sumugod, ngunit basic hinarang lamang ni Liu Fengmang gamit ang water bag technique niya, at pinatumba agad si Jaime. Lubos na gulat si Duan dahil ito rin mismo ang technique na ginamit ni Master Fon dati laban sa kanya. Di naman agad sumuko si Jaime at sinimulan siyang banatan ng mga pangmalakasang atake, ngunit muli ay may sagot ang ating bida kaya wa-epek ang atake. Since alam na ni Liu Fengmang ang technique na ito, ay agad siyang gumawa ng water ring sa paligid ni Jaime at tinrap ito na siya nang ang kinagulat ni Duan. Dahil ang tanging taong nakakagawa ng ganitong skill ay ang Master Fon nila, na wala siyang counter dahil nawawala ng bisa ang bilis at galaw ni Jaime. Noon, kahit papaano ay nakalabas pa si Jaime dahil sa instinct nito na siyang sinabayan ng agos ng tubig para makawala. Ngunit ngayon, since zombie na si Jaime, ay wala na itong sariling isip para makaalis sa nasabing skill. Dahil dito, tuluyang natalo ni Liu Fengmang si Jaime at ibinalibag sa isang bato. Ika naman ni Liu Fengmang na pagpahingahin na raw ni Duan ang pusa, at hindi tama na gamitin pera ng patay na katawan ng kanyang pet. Deadma nga lang si Duan at inden ale pera na patay na si Jaime. Sabay bamanat na naman ang atake pero Olat's parent, hanggang sa banatan na nga ito ni Liu Fengmang sabay sinubsob sa lupa, at dito na malikmata at nakita na naman ang dati niyang Master Fon. Nagising na nga lang si Duan na nakagapos na, at nagdadadada na patayin na lang daw siya ng mga ito. Pinakalma na nga ito ni Go, at sinabing wala naman daw silang balak na saktan siya. Hanggang sa magsalita na nga itong si Liu Fengmang at naging seryoso. Dito na tinanong ni Liu Fengmang kung may kinalaman daw ba si Duan sa pagkamatay ng dating master nila. Bigla naman nagalit si Duan at anong klaseng tanong daw ito. Maging si Gu ay nagulat dahil si Duan ang pinakamalapit na tao sa master nila para pagdudahan ng ganito. Tinanong ni Gu kung bakit ito naisip ni Liu Fengmang. Dito na nga ipinaliwanag ng ating bida na kayang-kaya raw ng Rakshas faction na gumawa ng zombie pets, na kung iisipin ay konektado sa pagkamatay ni Master Fon dahil may nag-zombify ng whale pet nito dati, na di raw basta masasabing nagkataon lamang. Inulit ni Liu Fengmang ang tanong at kung may kinalaman daw ba si Duan sa pagkamatay ni Master Fon. Natawa na nga lang si Duan at mariing itinanggi ang akusasyon. Ipinaliwanag niya na pagkatapos mamatay ni Jaime, ay halos mabaliw siya sa paghahanap ng paraan para mabuhay ulit ito. Araw at gabi siyang naghanap ng tulong ngunit wala raw nakikinig sa kanya, lahat dinededma lamang siya. At sa tagal nga ng paghahanap niya ng paraan ay nabulok na ang katawan ni Jaime. Doon niya narinig ang tungkol sa Rakshas faction. Ayon sa chismis, may kakayahan daw silang buhayin ang mga patay. Pumunta agad si Duan sa kanila at kinausap ang master ng Rakshas faction. Ngunit may kondisyon ng leader at yun ay ang sumali siya sa faction nila kapalit ng pagbuhay kay Jaime. Since desperado na siya, ay pumayag agad si Duan. Hindi man niya nakita kung paano ginawa, ay siyang tunay nga, ay naibalik nila si Jaime ngunit zombie na. May mga sabi-sabi pa na meron silang magic pill na kayang bumuhay ng patay. Dahil sa mga narinig, ay napaisip na rin si Go kung may kinalaman ba sila sa pagkamatay ng master nila noon. Agad naman itong kinontra ni Duan dahil kaya lang ng Rakshas faction na bumuhay ng mga patay na pets, gawing zombie ang mga patay pero hindi ang mga buhay pa na pets. Pero kahit ganun, halata pa rin daw ang pagkakapareho sa ginawa noon sa whale ni Master Fon ika naman ni Go. Sa huli, pinakawalan na siya ni Liu Fengmang at humingi ng tawad dahil pinagdudahan siya ng mga ito. Inilahad niya ang kamay niya at inanyayahan si Duan na magsanib puwersa para imbestigahan ang Rakshas faction pagkatapos ng tournament. Dito na malikmata na naman nga si Duan at nakikita ang yumaon nilang master sa katauhan ng ating bida. Kakamayan na nga sana nito si Liu Fengmang, ngunit sa huli ay umatras, dahil sa loob-loob pakiramdam niya, ay hindi siya karapat-dapat tanggapin muli sa pavilion. Walang ano-ano'y bigla na lang may lumitaw na kalaban, isang babae na nagngangalang Mizzy, mula sa Beacon faction.
Nakalaunan ay nagtapo ng 2 explosive pod sa lupa kaya napilitan ang lahat na umiwas. Bagamat masama ang bagsak ay iminungkahi ni Go kay Duan na magpahinga na lang muna ito at siya na lang raw ang tutulong kay Liu Fengmang na lumaban, sabay dali-daling umalis. Naiwan si Duan na walang magawa at unti-unting kinain ng pakiramdam na baka wala na siyang lugar sa pavilion. Dahil sa matinding pagdadrama, nagsimula siyang mag-hallucinate. Sa paningin niya, hinawakan siya ni Go at masaya siyang inakay papasok sa pavilion, kahit alam niyang ilusyon lang. Nang makita niya lahat ng dating kasama at si Master Fon, ay hindi niya napigil ang mapaluha. Lalo pang naduraj ang puso niya nang makita ang dating anyo ni Jaime, doon niya na-realize na ang pet niyang kasama ngayon, ay hindi na talaga ang Jaime na minahal niya noon. Samantala, abala naman si Liu Fengmang sa pakikipaglaban kay Mizzy. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng water blasts para pabagsakin si Mizzy, ngunit may kaliksihan ito at mahirap hulaan ang galaw sa ere. Muntik na nga itong malamon niyan ngunit nakawala, sabay nakarebat ng atake ayon inikot-ikot sa ere ang bida nating isda, hanggang sa binalibag sa lupa. Sakto namang dumating na si Gu na siyang humarap sa kalaban. Nakipagsabayan na nga ito sa paglipad hanggang sa makahanap ng magandang pwesto kung saan nagpakawala ng isang pink slime ball. Rekta na nga itong tumama kay Mizzy, na nagresulta sa pagbagsak nito, ngunit ayaw din talagang basta na lang magpatalo ni Mizzy. Kaya bago siya tuluyang bumagsak, ay hinatak niya si Go pababa gamit ang mga tentacles nito, na siyang narinig naman ni Duan na nagmo-moment parent at naghahallucinate. Sa lakas ng pagbagsak ay nadali na nga si Skipper, kaya kinuha na muna ni Go nang hindi na masaktan pa. Nataliwas naman dito kay Mizzy na tila mas nanggigil pa. Tinanggal niya ang slime sa katawan, at naglabas muli ng tentacles na siyang nagtalsik ng malagasoli ng likido sabay sinindihan gamit ang buntot nito. Kaya nagliyab ang paligid at napalibutan ng apoy si Go. Natrap na nga ang dalaga habang tinatawanan ng kalaban na siyang umalis na. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang gubat, unti-unti ring naglalaho ang ilusyon ni Duan. Unti-unti niya na ring natatanggap ang katotohanan. Marami nang nagbago mula nang namatay si Master Fon. At si Jaime, hindi na rin siya ang dati. Isa na lamang itong bangkay na pilit niyang binubuhay. Napagtanto ni Duan na hindi na niya mababawi ang mga nawala. Ngunit sa kabila nito ay may mga tao pa ring nagmamalasakit sa kanya, gaya ni Go. At kung wala siyang gagawin ngayon, ay baka mamatay na rin si Gu, na siyang hindi niya hahayaang mangyari. Dito na nga niya tinawag si Jaime, at nakiusap na sa huling pagkakataon, ay samahan siyang lumaban para iligtas si Gu. Di nagtagal ay sinuong na nga ni Jaime ang apoy at bumuo ng daan para makapasok si Duan. Tumakbo si Duan papasok at rekta pinuntahan si Go. Ngunit dahil sa usok, ay nanghina na nga ang dalaga, na siyang nasalo naman agad ni Duan at binuhat palabas ng apoy. Nagtaka naman si Gu, dahil nakita niyang naiwan si Jaime sa gitna ng apoy, sabay nakiusap kay Duan na palabasin si Jaime bago pa ito masunog. Di na raw kailangan, ika naman ni Duan, dahil tama nga raw si Liu Fengmang, na makasariling kagustuhan niya lamang ang pagpapanatiling zombie kay Jaime. Habang naglalakad sila palayo, bumalik sa isip ni Duan ang masasayang alaala nila ni Jaime. Alam niyang oras na para tanggapin ang totoo. Sa unti-unting paghina ng boses ni Jaime ay unti-unti ring bumuhos ang luha ni Duan, mga luhang matagal niyang itinago dahil sa pagmamahal at sa pagnanais na makasama pa ng matagal si Jaime. Taimtim siyang nagdasal na sana, makahanap na ng kapayapaan si Jaime, sa kabilang buhay. Panuurin niyo full episode nito kung gusto mo maluha. Like at subscribe please, pambili ko ng tissue, kainis kasing episode yan.